nagtagumpay. Nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus at ang kanyang mga alagad at nagpunta sa tabi ng lawa. Sinundan siya ng maraming taong buhat sa Galilea. Nagdatingan din naman ang napakaraming tao mula sa Judea, sa Jerusalem, sa Idumea, sa ibayo ng Jordan at sa palibot ng Tiro at Sidon, nang mabalitaan nila ang lahat ng ginawa ni Jesus. Nagpahanda si Jesus sa kanyang mga alagad ng isang bangkang magagamit niya upang hindi siya maipit ng mga taong dumaragsa. Marami na siyang pinagaling, kaya't pinagdumugan siya ng lahat ng may sakit upang mahipo man lamang nila. Bawat inaalihan ng masamang espiritu na makakita sa kanya ay nagpapatira pa sa harapan niya at sumisigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." At mahigpit silang pinagbawalan ni Jesus. Ayaw niyang ipasabi kung sino siya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Sa panahon natin na kung saan ay marami po ang tinatawag na mga nagiging influencer, marami po sa atin yung dahil nga hindi tayo nakakalabas, ang ginagamit natin ay social media para makita pa rin tayo ng mga tao. Pero maganda po na mapaalalahanan tayo ng isang bagay na nagdudulot sa atin ng kalungkutan. Bilang tao, may pangangailangan tayo na mapansin o kaya naman mapuri, mapuri tayo, mapalakpakan, lalo tigit, yung nag-e-effort ka na mapansin, makilala, yung puspusan. Ngayon, di ba, sa mga social media, ang daming kung ano-anong mga content para lamang dumami ang subscriber, dumami ang mga likes, At talagang pag natuwa sa'yo, dadami talaga yung magfa-follow sa'yo. Pero, kailangan natin mapansin o matukoy kung bakit hindi tayo nagiging masaya. Yung achievements mo, hindi mo na-appreciate. Kasi gusto mo, lagi kang on top. Gusto mo, lagi kang yung mata ng tao, mata ng camera, laging nasa iyo. Yan. Pero sa diyapo, ang katotohanan din, may mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Katulad ng kung ano ang masasabi o sinasabi ng mga tao sa iyo. Kaya dapat po malinaw sa iyo kung bakit mo ginagawa ang isang bagay. At kung
Importante din na kilala mo ang iyong sarili. Lalo tigit, tanggap mo ang iyong sarili. Tanggap mo ang kakayanan mo, tanggap mo ang kahinaan mo, tanggap mo ang kapasidad mo. Importante po yan. Gaya na nasabi ko, hindi natin makokontrol ang sinasabi ng ibang tao tungkol sa iyo. Kay mabuti man yan o pangit pakinggan, hindi mo makokontrol yan. Pero ikaw, kaya mong kontrolin o dapat alam mo paano i-handle kung paano ka nagre-react sa sinasabi at naririnig sa iyo o naririnig mo mula sa mga tao. Tingnan po natin. Sa unang pagbasa, na ikumpara at ikinukumpara, talagang hindi natin maiwasan ikumpara talaga eh. Ha? Hindi yan mawawala. Kahit nga sa loob ng pamilya umiiral yung kinukumpara ang isang anak sa kanyang isang anak. No, kapag mas successful, ikukumpara in a negative way. Kasi hindi tayo marunong humanap ng tamang salita na paano sabihin, di ba? No? Kaya sabi, di ba, nagpupuri yung mga tao, nagkakasiyahan sila. Kaso, ang nasabi ng mga tao, si David, si Saul, libo-libo lang ang kanyang napatay. Si David, 10,000 libo. Hindi ito nagustuhan ni Saul. Ano nangyari kay Saul? Namayani yung inggit. At yung inggit na ito ay nagdala sa kanya na kailangan ipapatay si David para mawala siya sa landas kasi parang si David na lang yung bida. Si David na lang yung magaling. Si David na lang yung gusto ng tao. Ito yung naging reaksyon ni Saul. Kaya nga sa Ebanghelyo, nung ipinagsisigawan ng mga tao ang pangalan ni Jesus, kung sino siya, lalo pa ng mga masasamang espiritu, na hindi lang basta nakikita sa Jesus, nagpapatira pa sa harapan niya at sumisigaw din. Ano ang isinisigaw? Ikaw ang anak ng Diyos. Pwedeng, wow, ang galing. Diba? Kasi marami siyang napapagaling. Pero ang sabi ni Jesus, mahigpit silang pinagbawalan at ayaw ipasabi kung sino siya. No? Tayo po ang mayroong kontrol kung paano tayo magre-react sa mga bashers o sa mga likes, sa may mga gusto sa iyo. O pwedeng lumaki ang ulo mo, yumabang ka, o pwede rin namang mas maging mapagpakumbaba ka. Basta kilala mo ang iyong sarili. Alam mo kung sino ka, alam mo kung ano ang kakayanan mo. Magustuhan man niya ng tao o hindi, kailangan mong matanggap yan. Dahil yan yung magdadala din naman sa iyo sa kaligayahan. Yung pagkatapos ng araw, masaya ka pa din kahit na may mga tao din na pinupuri, may mga tao din na magaling, kontento ka. Di ba? Ngayon, talagang sa konteksto din po ng ating pinaghahandaan, parang hindi natin kalaban ng isa't isa. Ha? Sana po wag itong umiral. Hindi kalaban ang isa't isa. Kailangan tayong maging masaya at matuwa din tayo sa mga tagumpay ng iba. Dahil kung hindi, pag nagpakain tayo sa inggit, sisirain nito
maging ang ating mga relasyon. Amen.